Paano kung may hotel na hindi na memories ang naiwan ng mga taong namatay doon, kung hindi pati mismong presensya nila? Isang hotel na halos bawat hallway, bawat room, at bawat elevator may kwento ng suicide, murder, serial killers, at mga multong hanggang ngayon sinasabing hindi pa rin nakakaalis. Welcome sa Cecil Hotel. Ang kwento ng Cecil Hotel na kalaunan ay nirename bilang Stay on Main ay tungkol sa dating luxury hotel na unti-unting nalunod sa karahasan, trahedya at kadiliman sa loob ng maraming dekada. Matatagpuan malapit sa Skid Row sa downtown Los Angeles. Ang 14-story at 700-room hotel ay nagbukas noong 1924 bilang isang premier destination para sa mga business travelers. Pero dahil sa Great Depression at paglala ng kondisyon ng paligid nitong neighborhood, naging budget hotel at rooming house ito na kalaunan ay nagkaroon ng sobrang notorious na reputasyon. Sa buong kasaysayan nito, mahigit 80 na tao ang namatay at naiugnay sa hotel. Kabilang ang maraming suicides at mga krimeng hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Ang history ng Cecil Hotel ay matinding na markahan ng pagkawala ni Elisa Lam at ng panahon kung kailan naging tirahan ito ng dalawa sa pinaka-notorious na serial killers sa mundo. Simulan natin kay Elisa Lam noong 2013. Ang kaso ng 21-year-old Canadian student na si Elisa Lam ay naging global sensation dahil sa kakaibang surveillance footage at sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Sa footage at na nirelease ng LAPD, makikitang si Elisa ay paulit-ulit na pumipindot ng iba't ibang elevator buttons, sumisilip sa hallway at gumagawa ng erratic hand gestures na parang may kausap o may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Natagpuan ang hubad niyang katawan sa isa sa rooftop water tank sa hotel, 19 days matapos siyang mawala. Matapos magreklamo ang mga guests tungkol sa mahinang water pressure at madumi at mabahong lasa ng tubig. Ayon sa LA County Coroner, accidental drowning ang naging official ruling sa pagkamatay niya. Lumabas sa toxicology reports na posibleng kulang ang pag-inom niya ng gamot para sa bipolar disorder, na maaaring nag-trigger ng psychotic episode dahilan para umakyat siya sa tangke. Pagkatapos nun, meron naman tayong mga serial killers na tumira sa Cecil Hotel. Noong dekada 80 at 90, 2 serial killers ang tumira sa Cecil Hotel habang active silang pumapatay. Sinasamantala ang transient nature ng hotel at ang crime-heavy environment sa Skid Row. Ang una ay si Richard Ramirez, yung The Night Stalker. Tumira si Richard Ramirez sa isang $14 per night room sa 14th floor noong 1985. Bumabalik siya sa hotel matapos gumawa ng mga murder. At ayon sa reports, pumapasok siya minsan ng hubad o may blood-stained underwear matapos itapon ang kanyang mga damit sa dumpster sa likod ng building. Ayon sa staff at ibang residents, halos walang pumapansin sa behavior niya dahil sobrang chaotic na raw ng Cecil noong panahon na iyon. At ang pangalawa ay si Jack Underweger noong 1991. Isang Australian serial killer
na pumunta sa LA bilang crime journalist para magsulat tungkol sa red light districts ng lungsod. Ayon sa reports, pinili niya ang Cecil bilang dark homage kay Richard Ramirez. Sa loob ng 5 linggong stay niya, pinatay niya ang 3 sex workers na sina Shannon Exley, Irene Rodriguez at Peggy John Booth sa pamamagitan ng pagsakal gamit ang sarili nilang bra. Sumama pa raw siya sa ride-alongs ng LAPD para sa research kuno sa stories niya. Pero ginagamit pala niya yon para humanap ng mga susunod niyang biktima. At ang sumunod ay ang unresolved murder noong 1964 ni Pigeon Goldie ay nanatiling isa sa pinaka-heartbreaking na misteryo ng Cecil Hotel. Habang ang kaso naman ni Elisa Lam ay patuloy pa ring pinagmumula ng samot-samong theories kahit may official ruling na. Si Goldie Osgood o mas kilala bilang Pigeon Goldie ay isang 79-year-old retired telephone operator at matagal na nanirahan sa Cecil Hotel ng mahigit 5 taon. Nakuha niya ang nickname niya dahil araw-araw siyang pumupunta sa nearby Pershing Square para magpakain ng mga kalapate. Madalas suot ang signature niyang LA Dodgers Cup. At noong June 4, 1964, isang hotel worker na namimigay ng telephone books ang nadiskubre sa bangkay ni Goldie sa magulong room niya sa 7th floor. Siya ay binugbog, ginahasa, sinaksak at sinakal gamit ang isa sa mga hand towel ng hotel. Nakakalat sa sahig ang mga bag niya at ang mga birdseed at mga Dodgers cup niya sa tabi ng katawan. Ayon sa mga kaibigan niya sa hotel, nakausap pa nila siya ilang moments lang bago siya natagpuang patay, na posibleng ibig sabihin ay naghihintay lang serial killer sa pagbalik niya mula sa park. Inaresto ng pulis si Jack B. Enlinger, isang 29-year-old na nakita naglalakad sa Pershing Square na may dugo ang damit ilang oras matapos ang krimen. Pero kahit na-charge siya sa simula, kalaunan ay nag-clear din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Napansin ng investigador na sobrang kahawig ng murder na ito ang pagpatay kay Viva Brown, isa pang babae na pinatay 1 buwan bago nito sa kalapit na hotel. Dahil dito, lumabas ang theory na posibleng may serial killer noon na target ang matatandang babae sa downtown budget hotels. Meron ding napaka-famous noon na tinawag nilang Black Dahlia. Ang pangalan niya ay si Elizabeth Short. Isa siya sa pinaka-persistent na urban legend sa Los Angeles noir folklore. Kahit hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ito ng mga historians. Ang pinakasikat na kwento ay nagsasabing nakita raw si Elizabeth Short na umiinom sa bar ng Cecil Hotel ilang sandali bago siya nawala noong January 1947. Posibleng nagsimula ang rumor na ito mula sa isang 1940s police report sa LAPD ng isang officer na si Myril McBride na naka-encounter ng isang takot na young woman sa Main Street kung saan located ang Cecil, na nagsabing may nagbabantang papatay sa kanya. Sa pagdaan ng mga dekada, unti-unting binago ng urban legends ang kwento mula sa an unidentified woman sa Main Street.
papunta kay Elizabeth Short mismo na nasa Cecil Bar. Karamihan sa professional historians at pati LAPD ay naniniwalang ang huling confirmed sighting ni Elizabeth Short ay hindi sa Cecil kundi sa Baltimore Hotel na halos kalahating milya ang layo. At noong January 9, 1947, ibinaba siya ng isang kaibigan sa Baltimore daw. Nakita siya ng witnesses na gumagamit ng lobby phones bago lumabas nung gabi. Hindi na siya muling nakita hanggang matagpuan ang mutilated niyang katawan sa isang bakanting lote noong January 15. Walang official records o hotel logs na nagpapatunay na nag-stay siya o kahit pumasok man lang sa Cecil during that time. Isa sa dahilan kung bakit madalas i-link ngayon ang Black Dahlia story sa kaso ni Elisa Lam ay dahil sa eerie parallels na napansin ng investigador at mga cyber sleuths, lalo na sa 2021 Netflix docu-series. Pareho silang nasa early 20s at parehong bumiyahe mag-isa mula San Diego papuntang downtown LA sa buwan ng January bago mawala. Pareho ring ilang araw na missing bago natagpuan ang katawan nila sa shocking at exposed conditions. Si Elizabeth Short sa isang field habang si Elisa Lam naman sa water tank. Pareho silang inilarawan bilang charismatic pero parehong may pinagdadaanan ding depression o mental health struggles. At noong 1944 naman, meron umanong isang babae. Ang pangalan niya ay Dorothy Purcell. Hindi niya alam na buntis siya. Nanganak siya sa loob ng room. At dahil akala niya patay na ang baby, inihagis niya ang sanggol sa bintana. Kaya ngayon, ang Cecil Hotel madalas sinatawag na Hotel Death. Dahil sa reputasyon sa paranormal activity na pinaniniwala ang direktang resulta ng kasaysayan nito nang hindi bababa sa 18 na namatay. Kabilang ang mga murder at suicide, maraming guest, staff at paranormal investigador ang nagulat ng iba't ibang nakakakilabot na experiences. Maraming reports ng dark human-shaped shadows na gumagalaw sa mahahaba at madidilim na corridors o nakatayo sa dulo ng hallway. Isang persistent legend ng babae na nakaitim na lumang damit na gumagala sa halls. Kadalasan daw may kasamang mabigat na pakiramdam ng lungkot at despair. May mga visitors na nakakita raw ng matandang lalaki na nakatayo sa dulo ng hallway. Nakatalikod pero nawawala pag nilalapitan nila. Meron din daw nag-viral photo dati na parang may demonic na figure na sumisilip sa upper story window ng hotel. Maraming bisita ang nagsasabi ng mabigat na energy o parang may dumidiin sa dibdib nila, lalo na sa lobby at sa mga floors na may violent history. Yung biglaang lamig na walang explanation sa ilang rooms at corridors. May naririnig din silang bulong, yabag at minsan sigaw kahit walang tao sa room. Sa room kung saan pinatay si Goldie Osgood, may mga guest na nagsasabing parang may humigpit sa leeg nila habang nakahiga. Sa investigasyon ng Ghost Adventures, nakita raw ni Zach Bagans na biglang bumukas ang gripo sa bathroom ng room na dating tinutuluyan ng serial killer na si Jack
Unterweger. May mga kwento ng door handles na parang may pilit bumubukas ng pinto. Pero pag check mo, walang tao sa hallway. Matagal na bago pa ang Elisa Lam incident, may reports na ang elevators ay biglang humihinto sa floors na hindi pinipindot. O ayaw magsara ng pinto na parang may naglalaro ng system. At ang pinaka-famous ay itong mga floors at rooms. Sabi nila, yung 14th floor ay kinakatakutan ng mga tagalinis doon noon. Kilalang konektado kana Richard Ramirez at Jack Unterweger. Sinasabing mabigat at suffocating ang energy. Parang palaging may nakatingin. Dito rin huling nakita si Elisa Lam bago siya umakyat sa rooftop. At meron din yung room 414. Ito daw ay ang pinaka-haunted. Sinasabi na ang mga pintuan daw ay naglalak at nag-a-unlock mag-isa. Meron ding mabigat at mabahong amoy na hindi mahanap kung saan. At yung rooftop kung saan namatay si Elisa. May mga nakakita raw ng figure sa taas paggabi. Sa kabuuan, ang Cecil Hotel ay naging halo ng tunay na krimen, trauma, at urban legend. Kaya hanggang ngayon, nananatili itong isa sa pinakakilalang haunted hotels sa mundo. At ngayong 2026, ang Cecil Hotel ay hindi na nag-ooperate bilang traditional hotel. Fully converted na ito bilang permanent supportive housing complex para sa mga low income at dating homeless na individuals. Kaya hindi ka na pwedeng mag-book ng guest room doon para magbakasyon. Pero nananatili pa rin itong malaking bahagi ng kasaysayan at kultura ng Los Angeles. Ang kaso ng Cecil Hotel ay hindi lang simpleng haunted story o koleksyon ng krimen. Ito ay isang malalim na salamin kung paano ang trauma, kapabayaan, at paulit-ulit na karahasan ay nagiiwan ng psychological na echo sa isang lugar hanggang sa ang mga tao mismo ay magsimulang i-project ang sarili nilang takot dito. Yung sa spiritual lens, may mga paniniwala na ang lugar na paulit-ulit na nakaranas ng matinding suffering ay naging energetic residue site. Hindi literal na mga kaluluwa na nakatali lang, kundi emotional imprint ng trauma na naiipon sa space. Ang bigat na nararamdaman ng tao ay maaring refleksyon ng unresolved fear na naiwan ng mga nakaraan. Pero mahalagang tandaan, kahit anong belief system, ang consistent factor ay human suffering, neglect, chaos, at distorted perception ng reality. Kaya ang Cecil Hotel ay hindi lang kwento ng multo. Isa itong paalaala na kapag ang isang lugar ay pinabayaan, puno ng karahasan at walang accountability, nagiging simbolo ito ng kung paano rin nagiging haunted ang isip ng tao. Hindi dahil may literal na multo palagi, kundi dahil ang trauma, kapag hindi na process, nagiging presence na sumusunod sa atin kahit saan tayo pumunta. Kaya tatandaan nyo mga bestie, ang tunay na hunting hindi laging nasa lugar. Minsan nasa loob ng isip ng taong hindi pa fully healed. At ang pinakamadilim na multo, hindi yung nakikita. Kung hindi, yung paulit-ulit na trauma na hindi natin
hinaharap. Thank you.